Habang patuloy na lumilitaw ang mga notifikasyon, sinabi ni Sehan na maaaring makakuha ng mga puntos sa pamamagitan ng pagtatapos ng mga gawain, at gamit ang mga puntos na ito, maaaring pataasin ang karanasan o bumili ng mga item. Ito ang pangkalahatang patakaran para sa karamihan ng mga laro, ani niya. Matapos basahin ang lahat, iniwan niya ang patay na goblin sa lupa, nag-inat, at nagsabi, ang mga patakaran na ito ay nalalapat sa mundong ito na naging isang laro. Biglang lumitaw muli ang isang notifikasyon sa harap niya, nagsasabing natapos na ang first stage. Sa ilalim nito, nakasaad na makakakuha siya ng 300 puntos para sa pagpatay sa goblin, na ay dadagdag sa mga puntos na nakuha niya mula sa unang stage. Matapos basahin ito, sinabi ni San na mayroon siyang 700,000 puntos na natitira mula sa unang stage. Sa nakita niya, nanlaki ang kanyang mga mata at nasabi sa sarili, nakakabaliw ito. Habang nanginginig ang kanyang kamay, iniabot niya ito sa harap at isang status window ang lumitaw, ipinapakita na mayroon siyang 700,300 puntos. Nakatingin dito, sinabi ni Sehan sa kanyang isipan na para itong pagbili ng mga item na hindi kayang bilhin ng isang baguhan sa isang role-playing game. Sa puntong iyon, biglang lumitaw ang malalaking flying eyes mula sa langit, bumababa sa lupa. Biglang narinig ang isang malakas na boses sa ere, nagsasabing, ang lahat ng tao ay iniimbitahan sa laro ng mga Diyos. Narinig ito ni Sehan at Jisoo, at sabay silang tumangala ng may gulat. Ang boses ay nagpatuloy, lahat ng tao ngayon ay mga manlalaro. Nagulat si Jisoo habang nakikinig ng mabuti, at ang mga tao sa paligid ay tumangala rin, nagtatanong kung ano ang nangyayari. Nagpatuloy ang hindi kilalang boses, ang mga manlalaro ay kailangang tapusin ang pangunahing misyon. Sa lugar kung saan lumitaw ang mga goblin, lahat ng tao ay brutal na pinatay. Pagkatapos ng maikling sandali, sinabi ng boses, kung mabaigo, may parusang susunod. Pagkatapos ng isa pang pahinga, idinagdag nito, ang karagdagang impormasyon ay makikita sa help. Habang nakatingala ang mga tao, nagtanungan sila kung anong uri ng laro ito. Ngunit si Sehan lamang ang nakaintindi ng ibig sabihin ng boses. Nakatingala siya sa langit, sinasabing, ito ang laro ng mga Diyos. Sa kanyang isipan, sinabi niya na kung bigla siyang makakakuha ng mataas na puntos o gagamit ng masyadong malakas na sandata, mapapansin siya ng mga Diyos. Pinagmasdan niyang mabuti ang mga lumilipad na mata sa itaas, iniisip na kailangan niyang maging maingat. Dapat akong magpasalamat na nagsimula muli ang lahat, aniya sa sarili. Ang mga lumilipad na mata sa langit ay tinawag na observers. Ito ang mga mata ng mga Diyos at ng Game Master. Ang bawat manlalaro ay may kanya-kanyang observer, depende sa kanilang antas, ngunit kadalasan, ito'y anyo ng itim na bola na may puting iris. Sinabi ni Sehan na kung mapaghinalaan siya ng mga Diyos, maaaring tumaas ang hirap ng mga misyon. Bigla na lang siyang inatake ng isang galit na goblin mula sa gilid, ngunit agad niya itong napansin. Habang tinutuluyan ang halimaw, sinabi ni Sehan sa kanyang isipan na hindi hahayaan ng mga Diyos na ganito lang iyon at maaaring gawing mas mahirap ang laro. Agad niyang hinawakan sa leeg ang goblin, sinasabing mula sa simula pa lang, kailangang maging maingat siya at huwag magpakitang gilas. Pagkatapos, nagsimula siyang magkunwaring nahihirapan sa pakikibaka laban sa goblin na nagpapalag sa kanyang mga kamay. Sa isip niya, tinanong niya kung mukha ba siyang nagkakaproblema sa pagharap sa halimaw. Biglang narinig niya ang boses ni Jisoo, Sehan. Napalingon siya sa gulat habang hawak pa rin ang goblin. Tinitingnan ni Jisoo ang sistema sa harap niya, sinabi niyang mahirap paniwalaan ang lahat ng ito, ngunit tila nauunawaan na niya kung ano ang nangyayari. Idinagdag pa niya, ang ganitong klase ng mga halimaw ay hindi basta lilito sa totoong mundo. Bukod pa rito, napakakakaiba ng mga notifikasyon na ito. Pagkatapos ng maikling sandali, sinabi niya, ibig sabihin, hindi na ito ang mundo na nakasanayan natin, and baka nga, sagot ni Sehan, tinatapon ang bangkay ng goblin, at idinagdag, imposibleng makakita ng ganitong klaseng mensahe sa tunay na mundo. Napabuntong hininga si Jisoo, itinaas ang kanyang ulo,
at sinabing, sige na nga. Gayunpaman, nanatili siyang kalmado sa kabila ng panganib. Napangiti si Sehan ng may kapilyuhan, tiniklop ang kanyang mga braso, at tiningnan ang kaibigan. Hindi ako, kundi ikaw, sagot ni Jisoo bigla, na ngayon ay nakaharap sa kanya. Tinanong niya kung bakit napakakalmado ni Sehan at kung paano niya nagawang talunin ang halimaw ng ganoon kadali. Biglang lumitaw ang isang notifikasyon sa harap nila, nagsasaad na ito ang main quest. Sa ilalim nito, nakasulat, kailangang makalabas sa university campus. Ang antas ng kahirapan ng misyon ay nasa at ang oras para tapusin ito ay 2 araw. Pagkatapos nito, muling narinig ang boses ng isang hindi kilalang tao, na nagsabi na simula sa sandaling iyon, maraming goblin ang aatake sa mga manlalaro. Matapos ang maikling sandali, idinagdag nito na ang mga manlalaro ay kailangang pumili sa pagitan ng pagpatay sa mga halimaw o pagtakbo mula sa kanila, at ang pangunahing layunin ay makalabas ng campus. Ang lahat ng tao ay tumahimik at maingat na nakinig sa boses ng hindi kilalang tao, hanggang sa sinabi nito na ang bawat manlalaro ay makatatanggap ng gantimpala batay sa kanilang personal na mga nagawa. Kaya't pinapayuhan ko kayong aktibong makilahok sa misyon, sabi nito. Narinig ito ng pangunahing tauhan at binasa ang task. Napangiti siya at inisip, ang antas ng kahirapan ay at ang oras ay 2 araw, sobrang dali nito. Pagkatapos nito, sinabi niya kay Jisoo na pag-usapan na lang nila ang lahat sa ibang pagkakataon, at ngayon ay kailangan nilang gumalaw bago pa dumating ang mga halimaw. Narinig ito ng dalaga, itinaas ang mga kamao, at tumango. Biglang narinig ang baliw na pagtawa ng mga goblin mula kung saan. Isang buong kawan ng goblin na may mga armas ang sumulpot, nagsisisigaw at tumatawa ng malakas habang nais nilang patayin ang lahat ng nasa landas nila. Nang makita ang mga halimaw, hinawakan ni Sehan ang kamay ng kanyang kaibigan at hinayla ito, sumisigaw na, oras na para tumakbo. Nagising sa ulirat si Jisoo at agad na tumakbo kasunod ng kanyang kaibigan. Sa likod nila, naririnig nila ang mga sigaw at baliw na pagtawa ng mga goblin na sumusubok habulin sila. Tumakbo ang dalawa, nilalampasan ang ibang mga tao na, kahit nakarinig na ng babala, ay hindi pa rin kumikilos. Ang mga goblin ay nasa likuran na ng ibang tao. Napansin ito ni Jisoo at natakot. Ang mga halimaw ay nagsimulang umatake sa mga taong walang kaalam-alam, binabasag ang mga bungo gamit ang kanilang mga pamalo at pumapatay ng walang habas. Nang makita ang karumaldumal na eksena, ipinikit ni Jisoo ang kanyang mga mata at umiwas ng tingin. Tumilamsak ang dugo sa lahat ng dako, ngunit hindi tumigil ang dalawa sa pagtakbo. Pagkalipas ng ilang minuto, narating nila ang dulo ng unibersidad. Huminto ang dalawa upang magpahinga. Habang hingal na hingal, tinanong ni Jisoo, paano na ang mga taong iyon? Wala, sagot ni Sehan ng matatag. Habang nagpapalipat-lipat ng tindig, maingat niyang sinilip mula sa kanto ang sitwasyon. Sinabi niya sa pagod niyang kaibigan na kakaunti pa lamang ang mga biktima. Ipinaliwanag niya na ang lakas ng mga goblin ay katumbas ng isang karaniwang adultong lalaki. Idinagdag pa niya, kapag nagsimulang magtipon-tipon ang mga tao, medyo titigil din ito. Biglang naalala niya sa kanyang isipan ang isang higanteng halimaw na may kumikislap na mga mata. Sabi niya sa sarili, ito ay hanggang sa lumitaw ang hobgoblin. Habang nakatitig siya sa isang lugar, sinabi niya, sa ganitong oras dapat. Ngunit hindi pa siya natatapos magsalita nang biglang lumitaw ang isang berdeng transparent na hadlang sa harapan nila, na may nakasulat na, Safe Zone. Binasa ni Jisoo ang nakasulat at nagtanong ng may gulat, anong klaseng safe zone, ito? Ilang segundo ang lumipas at lumitaw ang isang notifikasyon sa harap nila, nagsasaad na pumasok sila sa safe zone. Pagpasok nila, tumingin-tingin si Sehan at naisip, noong unang stage, dito rin ako nagpunta. Naalala niya kung paano, sa unang pagkakataon, siya ay nabalot ng dugo ng kanyang mahal na kaibigan habang tumatakbo papunta sa lugar na ito. Maswerte lang ako na nakarating ako sa safe zone, sabi niya sa kanyang isipan. Biglang naantala ang kanyang mga alaala nang muling nagtanong si Jisoo,
Anong klaseng safe zone ito? Agad pagkatapos ng tanong na iyon, dalawang goblin ang nagsimulang katukin ang hadlang. Itinuro ni Jisoo ang mga halimaw, at sinabi ni Sehan, ito ay isang laro. Habang galit na galit ang mga goblin, sinusubukan nilang sirain ang hadlang gamit ang kanilang mga armas. Patuloy na sinabi ni Sehan na dapat may mga ligtas na lugar sa laro kung saan hindi maaaring pumasok ang mga halimaw. Nang mabali ang espada ng goblin, lalo itong nagalit at walang tigil na inatake ang safe zone barrier. Pagkaraan ng ilang minuto, nang mapagtanto nilang walang mangyayari, sumigaw sa galit ang goblin. Maya-maya, tinalikuran nila ang lugar at naghanap ng iba pang biktima. Itinuro ni Sehan ang umaalis na mga goblin at sinabing, hindi sila makakapasok dito. Naiintindihan ko, sagot ni Jisoo, pagkatapos ay naupo sa sahig habang nakasandal sa dingding. Malalim siyang nagbuntong hininga at sinabing, buhay pa rin tayo. Tinitingnan ang kanyang matatag na reaksyon, sinabi ng pangunahing tauhan ng may bahagyang ngiti, magpapahinga muna tayo dito, pagkatapos ay lilipat na tayo. Niyakap ni Jisoo ang kanyang mga tuhod, ngumiti, at sinabing, sige. Sa kanyang isipan, sinabi ni Sehan, kailangan kong bigyan si Jisoo ng lahat ng kailangan niya para kaya niyang harapin ang kahit isang goblin sa sarili niya. Lumipas ang ilang oras at dumilim na. Sa loob ng unibersidad, may isang lalaking tumatakbo sa takot, si Lee. Hinahabol siya ng mga goblin, kasama ang isa pang babae. Sa takot, sumisigaw si Lee sa kanyang isip, nagtatanong kung ano na nga ba ang nangyayari sa lugar na iyon. Biglang may malakas na bumagsak sa harapan nila. Sa sandaling iyon, napatay ang mga goblin na humahabol sa kanila. Ang tagapagligtas ay si Jisoo, na may nakasuot na metal sa kanyang dibdib at mga bote sa kanyang sinturon. Ang isang mata niya ay kumikislap ng kulay scarlet na apoy, at hawak niya ang isang nakauunat na espada habang nasa isang handang posisyon. Nang makita si Jisoo, nakilala agad siya ni Lee. Napasigaw siya sa kanyang isip, nagtataka kung ano ang nangyari sa dalaga. Bumagsak si Lee sa lupa habang pinapanood si Jisoo, na walang takot na pinapatay ang mga goblin ng isa-isa. Napuno ng takot at sindak ang mga mata ni Lee, at malamig na pawis ang bumalot sa kanyang mukha. Tinanong niya ang sarili kung ano na talaga ang nangyayari. 3 oras bago nito, sa gilid ng unibersidad. Habang nagpapahinga, sinabi ng pangunahing tauhan na magpapahinga muna sila bago umalis. Nakangiti si Jisoo habang nakayakap sa kanyang mga tuhod at sinabing, okay. Sa isip ni Sehan, sinabi niya sa sarili na kailangan niyang bigyan si Jisoo ng sapat na armas para magawa nitong labanan kahit isang goblin ng mag-isa. Sa sandaling iyon, kinuha ni Jisoo ang kanyang telepono at tinanong kung paano sila mahahanap ng mga tagapagligtas, at kung darating nga ba ang mga ito. Tumingin si Sehan sa malayo at sinabi sa kanyang isip na sila ay minamatsyagan ngayon. Nakita niya ang observer na lumulutang malapit sa kanila. Ayon kay Sehan, ang mga Diyos ay nanunood ng mga manlalaro para lamang sa kanilang kasiyahan. Pinipili ng mga Diyos ang isang manlalaro na kanilang magugustuhan at ginagawang avatar ng mga ito. Pinapanood nila ang mga manlalarong ito habang tinatapos ang mga misyon at inaaliw ang kanilang mga sarili. Idinagdag pa ni Sehan na may tinatawag ding mga Game Master o GM na nagmomonitor ng server at nagbibigay ng mga misyon. Tinitingnan niya ngayon ang observer na may pulang aura, ang personal na tagamasid ng Korean Game Master na si Arkatos. Habang pinapanood nito ang dalawa, sinabi ni Jisoo na pinag-aralan niya ang tungkol sa mga sakuna na nangyayari sa mga bundok. Habang nagsasalita si Jisoo, humiga si Sehan sa sahig at tumalikod mula sa observer, iniisip na sana ay umalis na ang nakakainis na matang iyon. Lumipas ang ilang minuto at nagsawa ang observer sa panunood ng dalawang hindi gumagalaw na tao. Sa huli, mabilis itong umalis. Nang makitang umalis na ang observer, sinabi ni Sehan sa kanyang isip na 30 minuto pa lamang ang lumilipas, walang tiyaga talaga ang observer. Tumayo siya at idinagdag na ito ang dahilan kung bakit hindi kailanman magiging pinakamahusay na Game Master si Arkatos. Ngunit ito ay pabor kay Sehan, dahil ang kawalan ng pasensya ng GM ay isang kalamangan para sa kanya.
Pagkatapos ng maikling sandali, inilipat ni Sehan ang kanyang kamay at binuksan ang status window. Sinabi niya sa kanyang sarili na kailangan niyang tingnan ang tindahan para sa mga DLC goods. Ngunit biglang napundat niya ang isang ibang button. Sa mismong sandaling iyon, nabulag siya ng isang napakaliwanag na liwanag. Nang humupa ang liwanag, tinakpan ni Sehan ang nakabukas gamit ang kanyang kamay. Tumingin siya kay Jisoo at napagtanto na hindi man lang ito tumugon sa nangyari. Ibig sabihin, siya lamang ang nakakakita nito. Sa harapan niya, lumitaw ang isang notifikasyon na nagsasaad na ang lupa ay naging bagong lokasyon para sa isang role-playing game. Web browser ba ito? Tanong ni Sehan sa sarili ng may gulat. Inisip niya ito ng maigi at sinuri ang browser, na napagtantong ito ang game community na ginagamit ng mga Diyos. Habang mabilis na sinusuri ang lahat, sinabi ni Sehan sa isip niya na ang mga recording feed, mga tips sa estratehiya, at iba pa ay mukhang kinopya lamang mula sa isang pangkaraniwang gaming site. Biglang napansin niya ang isang chat. Nang sumali siya, inabisuhan ng sistema ang lahat na si Anonymous User 48 ay pumasok. Binasa ito ni Sehan at sinabi sa sarili na ito ay kahawig ng isang ordinaryong chat sa internet. Isang gumagamit na may alias na Greek Boss ang nagtanong kung sino ang bagong Anonymous na sumali. Sinundan ito ng pakiusap na magpakilala. Tinanong ni Sehan ang sarili kung kailangan niyang sabihin ang kanyang pagkakakilanlan. Sinabi ni Onyemiya na ito na naman ang matandang ito. Biglang, ang isang tao na may alias na Gersoverskill ay nagpayo sa lahat na sundin ang mga patakaran ng anonymity. Matapos basahin ito, napagtanto ni Sehan na hindi niya kailangang magpakilala at nagpatuloy sa pagbabasa ng chat. Isang anonymous na may numerong 22 ang biglang nagtanong kung saang server sila nakabukas, at idinagdag na siya ay nasa American server. Sumagot naman si Anonymous User 62 na nasa Chinese server siya. Biglang nagtanong si Greek Boss kung mayroon bang manlalaro mula sa Korea. Nabigla si Sehan at nagtanong sa sarili, Korea. May tao dito mula sa Korea. Maya-maya, isang user na may alias na Onidmiya ang nagtanong kung ang Game Master ng Korea ay si Arcatus, at idinagdag na ang mga misyon na ibinibigay nito ay sobrang karaniwan lamang. Biglang nag-type ang Greek Boss sa chat, sinasabing madalas mayroong magagaling na manlalaro dito. Dagdag pa niya, may nakita siyang magandang babae kanina, pero tumakbo ito papunta sa safe zone kasama ang isang lalaki. Kasunod nito, ang kanyang observer ay lumipad papunta sa ibang lugar. Pagkabasa nito, isinara ng pangunahing tauhan ang chat at naupo sa sahig, sinasabing isa itong napakalaking swerte. Dagdag pa niya, tila sila ni Jisoo ang tinutukoy ng mga manlalaro. Pagkatapos ng maikling pag-iisip, sinabi niya na maganda ang chat na ito dahil maaari siyang makakuha ng maraming mahalagang impormasyon dito. Idinagdag pa niya na sa susunod, dapat siyang sumubok na magsulat ng kahit ano. Tumayo siya mula sa sahig, iniunat ang balikat, at sinabi sa sarili na kailangan niyang laging i-check ang chat. Pagkatapos nito, binuksan niya ang community, at sa parehong sandali, lumitaw ang isang napakalaking DLC shop sa harap niya na kumikinang sa maliwanag na gintong liwanag. Nagniningning ang mga mata ng pangunahing tauhan sa paghanga habang tinitingnan ang napakaraming bagay sa tindahan, mga alahas, armas, at marami pang iba. Sa gitna ng mga ito, may nakita siyang napakagandang gintong espada na napapalibutan ng mga gintong kadena. Habang mabilis niyang sinusuri ang mga bagay sa tindahan, napansin niyang may ilang bagay na nakalock. Napatanong siya kung ang mga ito ba ay nakadepende sa antas ng mga natapos na misyon. Bigla niyang napansin ang isang bagay na may nakasulat na, Main Quest Not Completed. Sinabi niya sa sarili na tila ito ang pinakamahalagang item, ngunit nakalock pa rin ang lahat. Dagdag pa niya, mukhang unti-unti na niyang nauunawaan ang nangyayari. Habang iniisip ito, inilagay niya ang kamay sa kanyang baba, nagtatanong kung lahat ba ng mga bagay ay maaaring ma-unlock o ilan lamang sa mga ito. Pagkatapos ng maikling pagninilay, sinabi niyang kahit ilan lang ang mabuksan, okay na iyon. Tumangala siya sa DLC shop at iniunat ang kamay, sinasabing naging maayos ang kanyang performance sa unang stage, kaya gusto niyang makita kung may mga espesyal na tampok.
Habang iniisip niyang iwasan muna ang mga nakalock na quest, aksidente niyang napindot ang isang bagay sa tindahan. Biglang lumitaw ang inskripsyon na nagsasabing ito ay para sa multiplayer mode. Hawak ang isang maliit na kubo sa kanyang kamay, binasa niya ang detalyeng nagsasabing noong unang stage, siya ay isang single player. Ngunit sa ikalawang stage, nais nilang magkaroon siya ng kasamahan. Nabasa niya na ang maximum na bilang ng mga miyembro ng grupo ay 5. Mayroon ding bonus na kasama tulad ng skill level increase, skill transfer, at iba pa. Ang kabuuang halaga ng set na ito ay 20,000 puntos. Napangiti ng malaki ang pangunahing tauhan at sinabi sa sarili na mayroon siyang 700,000 puntos sa kanyang account, kaya sapat na ito. Dagdag pa niya, karaniwan namang sobrang taas ng presyo ng lahat ng bagay sa tindahan, kaya kailangan niyang magtipid. Biglang may narinig siyang malakas na sigaw mula sa di kalayuan. Nagulat siya at napatingin sa direksyon ng sigaw. Nakita niya ang isang ordinaryong lalaki na sumisigaw, humihikayat sa lahat na magkaisa. Sinasabi nitong mas magiging maayos kung magkakaisa sila. 10 tao ang lumapit sa lalaki. Itinaas nito ang kanyang espada at buong kumpiyansang sumigaw na kaya nilang talunin ang mga nilalang na ito. Kaya natin ito, sigaw ng lahat habang sabay-sabay silang sumugod sa mga goblin. Ang leader, na may hawak na sibat, ang unang umatake. Tumama ang isang makapangyarihang palo sa mukha ng unang goblin. Ngunit sa mismong sandaling iyon, 2 goblin ang sumugod sa kanya, pinunit ang kanyang laman at kinain siya ng buhay. Nang makita ito, nagsimulang tumakbo ang isang babae, umiiyak at humihingi ng tulong. Ang mga goblin ay tumatawa ng malakas habang natutuwa sa takot ng mga tao. Isang lalaki ang pumalo ng malakas sa ulo ng isang goblin gamit ang kanyang pamalo. Ngunit sa sumunod na segundo, isang goblin naman ang tumama sa kanya sa ulo gamit ang club nito. 3 lalaki na lamang ang natira, napapaligiran ng mga goblin mula sa lahat ng panig. Sigaw ng leader, kailangan nating magtagal pa ng kaunti. Nanginginig ang lalaki habang mahigpit na nakakapit sa kanyang sandata, hindi alam kung ano ang susunod na mangyayari. Tahimik lamang na nanood ang pangunahing tauhan, walang sinasabi. Biglang lumapit si Jisoo mula sa likuran niya, nakapamewang, at tinanong kung talagang uupo lang ba sila roon. Nagulat ang pangunahing tauhan at agad na sumagot na aalis na sila. Ngumiti si Jisoo at may halong pananakot na sinabi, "Bilisan mo, gutom na ako." Narinig ng pangunahing tauhan ang sinabi ni Jisoo at gulat na tinanong kung talagang gusto nitong kumain sa ganitong sitwasyon. Matibay ang sagot ni Jisoo, "Oo," sabay utos na bilisan na nila ang kilos. Tinitigan siya ng lalaki, nagtataka kung bakit parang walang pakialam ang dalaga sa paligid. Sa kanyang isipan, iniisip niyang kahit hindi siya tinanong ni Jisoo kung okay lang sa kanya, mas mabuti na rin na mabilis itong naka-adapt sa sitwasyon. Pagkatapos ng ilang saglit, napagdesisyonan niyang bago sila umalis, dapat may proteksyon si Jisoo. Kaya iniabot niya ang isang espada na nakuha mula sa goblin. Agad itong kinilala ni Jisoo at tinanong kung ano na ang gagamitin ng lalaki kung ibibigay niya ang sandata sa kanya. Tumanggi ang lalaki at sinabing makakahanap siya ng iba pang armas, dahil mas mahalaga na may proteksyon si Jisoo na mas mahina pa sa kanya sa kasalukuyan. Napahinto si Jisoo at medyo nalito, pero tinanong niya kung talagang ang kaibigan niya ba ito. Dagdag niya, palagi namang kakaiba si Sehan. Ilang saglit ang lumipas, mahigpit niyang hinawakan ang espada, nagpasalamat, at sinabing gagamitin niya ito para sa sariling depensa. Ipinaliwanag ni Sehan na bahagyang kalawangin ang espada kaya hindi ito nasa pinakamahusay na kondisyon, pero sapat na rin para sa ngayon. Okay, masayang sagot ni Jisoo. Biglang kinuha ni Sehan ang isang berdeng brocha mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Jisoo. Sinabi niyang ito ay isang VIP brooch na nagpapabilis ng paggaling ng sugat at nagdadagdag ng 20% na puntos. Nagulat si Jisoo nang makita ang brocha at tinanong kung ito ba ay isang game item. Tinanong din niya kung saan ito nakuha ni Sehan. Habang nagsusuot ng bagong damit, sinabi ni Sehan na nakita niya ito noong hinuli niya ang goblin.
Tinignan siya ni Jisoo at nagsabi na, sa sitwasyong ito, mukhang kakaiba kung isang ordinaryong brocha ang ibibigay sa kanya, mas lalo na kung ang kaibigan niya mismo ang may hawak nito at mukhang may alam sa game mechanics. Hindi sumagot si Sehan at sa halip, sinabi sa kanyang isipan na nagkakahalaga ng 10,000 puntos ang brocha na ito. Dagdag pa niya, sa kabila ng mataas na presyo, sulit ang epekto nito, lalo na kung isa sa alang-alang na ang brocha ay may dagdag na hilang at dagdag puntos. Habang isinusukat ni Jisoo ang brocha, napansin niyang maaaring gawing invisible ang item. Sa isip ni Sehan, napagtanto niyang ang mga gamit mula sa DLC shop ay ibang-iba at mas mataas ang kalidad kumpara sa mga regular na shop, kahit na mahal ang mga ito. Pero para sa kaligtasan at kalamangan, sulit pa rin ang halaga. Sa mundong ito, kahit naging parang laro na ang realidad, ang kamatayan ay permanente pa rin. Kaya, ang item na ito na nagpapabilis ng paggaling at nadaragdagan ng puntos ay tiyak na isang must-have. Pagkatapos maghanda, iniwan ng dalawa ang safe zone. Tahimik na sumilip si Sehan mula sa likod ng pader, binibigyang diin na dapat silang mag-ingat sa bawat hakbang. Sinabi rin niya kay Jisoo na dapat nitong ituon ang pansin sa depensa habang umaalis sila. Samantala, sa isang lugar na tinatawag na espasyo ng mga Diyos, nagtipon ng iba't ibang nilalang. Isang lalaki na may mahabang asul na buhok at may tuldok sa noo ang nagsabi na nakakatawa ang mga tao. Dagdag niya, ang mga tao sa kanyang nasasakupan ay nagmamakaawa para sa kaligtasan, ngunit matapos iyon, isa-isa pa rin silang namamatay, kaya't nawawala ang kanyang interes. Isang lalaking may maikling blonde na buhok at may guhit mula sa mata ang humawak ng daliri na parang baril at nagsabi na sa kanyang lugar, ang mga tao ay nagpapaputok at nagkakagulo, pero nakakatuwang panoorin ang mga show-otters. Tumalikod siya kay Arcturus, isang Diyos, at tinanong kung wala ba talagang nangyayari sa kanyang lugar. Sa napakakalmadong tono, tinitigan ni Arcturus ang sistema sa harap niya at sinabing mayroon siyang natagpo ang isang tao na mukhang may potensyal. Sa kanyang screen, makikita ang larawan ng pangunahing tauhan na walang awa sa pagpatay ng mga goblin. Tumitig si Arcturus at sinabing, ang taong ito ay isang halimaw.